Mga kapatid, matulin din sa kalsada. Good for the health pa. Wala pang gasolina. Yan ang bisikleta. Pero paano nga ba nagsimula ang paggamit natin nito? Ang totoo po niyan, nagkakatalo-talo ang ilang historian kung kailan talaga naimbento ang bisikleta. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan, nagkakasundo ang mga tala sa pagpapakilala ng German baron na si Karl von Drais de Sauerbrunn sa kaniyang Draisienne noong 1817. Ito po ang itinuturing na unang two-wheeled rider-propelled machine. Makinaryang may dalawang gulong lang ito pero walang pedal. At para umandar, kailangan mo pang ipadjak ang iyong mga paa. Fast forward na tayo noong 1840s. Itong Draisienne, nalagyan na ng pedal ng Scottish blacksmith na si Kirkpatrick Macmillan. 1860s naman nang ipakilala ng mga French inventor na sina Pierre at Ernest Michaux ang kanilang mga bone shaker. Nilagay nila sa harapan ang gulong, ang pedal ng kanilang mga bisikleta. Na-develop pa ang disenyong yan noong 1870 nang lumabas iyong tinatawag na The Ariel ng English engineer na si James Starley. May mas malaking front wheel po ito. Pero di gaya ng mga naunang disenyo, may rubber na ang mga gulong nito na malaking tulong sa mas maayos na biyahe sa iba't ibang daan. At sa pagdaan ng panahon, mas na-develop pa ang disenyo ng bisikleta. Nagkaroon pa ng iba't ibang klase na pwedeng magamit sa simpleng mga biyahe o di kaya'y sa mga pangmalakasang paligsahan. Sa lahat po ng ito, hindi maikakaila. Malaking tulong sa ating buhay ang mga bisikleta. Kaya naman, ganun na lang po ang kampanya ng marami, lalo na ng World Health Organization sa pag-engganyo po sa paggamit nito. Singsigasig natin sa araw-araw na pagpapaalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay?